Ang araw ng kasal ni Ara ay dapat sana ang pinakamaligayang araw sa kanyang buhay. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula ay nagliliwanag sa ginto at puti, na puno ng halakakan at tugtog ng orkestra. Suot niya ang isang eleganteng puting gown na nagtatago sa kanyang lumalaking tiyan, at sa bawat ngiti, sinisikap niyang itago ang kaba sa kanyang puso. Pinapanood niya si Vince, ang kanyang bagong kasal, na nakikipagtawanan sa kanyang mga kaibigan, isang tagapagmana ng isa sa pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas. Ang lahat ay tila perpekto. Pero hindi ganoon ang nangyari. Mula sa mga anino ng malawak na bulwagan, isang figura ang tahimik na nakamasid. Nakita ng matatalim na lente ng CCTV ang bawat galaw, bawat ngiti, bawat lihim na tingin. Nasa gitna ng tawanan at sayawan, nakapwesto ang mga kamera, hindi lang para sa alaala, kundi para sa isang katotohanang mas malupit pa sa inaasahan. Nagsimula ang lahat nang bumaba si Vince sa stage matapos ang kanilang unang sayaw at direktang lumapit sa isang grupo ng kanyang mga kaibigan. Ang alak ay tila umaakyat na sa kanyang ulo. Nakita ni Ara ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Vince. Mula sa pilit ng ngiti ay naging iritasyon. "Ara, halika rito!" Sigaw ni Vince na may bahid ng pagkaasar. Sabay kaway sa kanya. Kahit kinakabahan, lumapit si Ara. Sinubukan niyang ngumiti, hawak ang braso ng kanyang asawa. "Vince, bakit? Ano ba? Bakit ang tagal mo?" Bulong nito, puno ng pagkaasar. Halos hindi na nakikita ng mga bisita sa ingay ng music. "Hindi ka ba marunong sumunod? Nakakahiya ka." Biglang kumirot ang puso ni Ara. Nasanay na siya sa ganitong pagtrato ni Vince kapag lasing. Pero sa harap ng lahat, sa araw ng kasal nila, sinubukan niyang kumalma. "Vince, please. Maraming tao." Iyon ang naging mitya. Hinigit ni Vince ang kanyang braso, ang lakas ng kapit ay halos ikapilay niya. "Sumama ka sa akin." Ang kanyang boses ay nagbabanta at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Nahirapan si Ara. Maraming mata ang nakatingin, nagtataka. Naglakad si Vince ng mabilis patungo sa isang pinto sa likod ng entablado. Pilit na hinihila si Ara. Alam ni Ara ang lugar na yon. Isang maliit na dressing room na ginagamit para sa mga performers na malayo sa mata ng publiko. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang katawan. Ang kanyang tiyan ay tila kumirot din. "Vince, masakit!" Bulong niya, halos mayak. Pero hindi siya pinansin ni Vince. Pinihit nito ang doorknob at itinulak siya papasok. Ang malakas na tunog ng pagsara ng pinto ay pumutol sa ingay ng musika. Tila ba huminto ang mundo para kay Ara. Mula sa isang sulok, ang nakatagong CCTV camera ay patuloy na nagre-record. Malabo man, ngunit malinaw pa rin na naitala nito ang sunod-sunod na pangyayari. Ang pagtulak, ang pagbagsak ni Ara sa sahig, ang pagtaas ng kamay ni Vince, at ang malakas na sampal na dumapo sa mukha ng babae. Napaiktad ang kamera sa lakas ng impact at kasabay nito, ang mahinang ungol ni Ara. "Ano ba, Vince? Bitawan mo ako!" Sigaw ni Ara, pilit na bumabangon. Ang kanyang pisngi ay namumula at naramdaman niya ang alat ng luha sa kanyang labi. "Ganyan ka na lang ba palagi, ha? Palagi mo na lang akong kinakahiya." Galit na sigaw ni Vince, sabay sipa sa kanyang binti. Napaaray si Ara, napahawak sa kanyang tiyan. Ang sakit ay hindi lang pisikal, kundi emosyonal din. "Vince, buntis ako. Ang baby." Ngunit bingi si Vince sa kanyang pakiusap. Ang galit nito ay nagdilim sa kanyang paningin. Naramdaman ni Ara ang sunod-sunod na suntok sa kanyang braso at hita habang pilit niyang tinatakpan ang kanyang tiyan. Ang kanyang puso ay halos sumabog sa takot. Hindi na niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Ang lahat ng pangarap niya ay naglaho sa isang iglap. Mula sa opisina ng seguridad, si Mang Tonyo, ang chief security, ay nakatingin sa screen ng CCTV.
Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Hindi niya maintindihan kung ano ang kanyang nasasaksihan. Ang kasal ay naging isang bangungot. Agad siyang dumampot ng telepono. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang tunog ng sirena ng pulisya ay dahan-dahang lumalapit. Habang si Ara ay nakahandusay sa sahig ng dressing room, basag ang kanyang panaginip at buong lakas na nagdarasal na sana ay ligtas ang kanyang sanggol. Sa labas ng pinto, isang figura ang nakatayo, nakikinig sa mga ungol at sigawan. Ang kanyang mukha ay nababalot ng matinding pagkadismaya at galit. Hawak nito ang kanyang cellphone at sa screen ay ipinapakita ang video feed mula sa CCTV. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Marco, ang ama ni Vince, at sa mga sandaling iyon, tila gumuho ang kanyang mundo. Ang ilaw ng opisina ni Marco ay tila lumabo sa kanyang paningin. Sa screen ng kanyang cellphone, paulit-ulit na naglalaro ang nakakapangilabot na video. Ang pagtulak, ang pagbagsak ni Ara, at ang walang awa na pananakit ni Vince. Naramdaman ni Marco ang isang malamig na hampas sa kanyang dibdib na tila may bumagsak na malaking bato sa kanyang puso. Ang galit ay nag-aapoy sa kanyang mga ugat, ngunit mas matindi ang kirot ng pagkabigo at kahihiyan. Ang kanyang sariling anak, ang tagapagmana ng kanyang binuong imperyo. Tumunog ang kanyang telepono. Si Mang Tonyo, ang security chief. Sir Marco, nasa labas na po ang pulis. Gusto nilang kunin ang CCTV footage. Ang boses ni Mang Tonyo ay nanginginig sa takot. Hayaan mo silang kunin, utos ni Marco. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bahid ng bakal. At siguraduhin mong walang sino mang makakialam sa ebidensya. Pinatay niya ang tawag. Tumayo siya at lumabas ng opisina. Ang Grand Ballroom ay tahimik na ngayon. Tanging ang ilang pulis at staff na naglilinis ang naroon. Nakita niya ang kanyang asawang si Elena. Nakausap ang isang opisyal ng pulisya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa at pilit na pagkontrol. Elena! Tawag ni Marco. Ang kanyang boses ay matigas. Lumingon si Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Marco, anong ginagawa mo? Bakit hinayaan mong ipasok ang pulis? Maaari pa nating ayusin ito. Pera lang ang katapat nito. Ayusin? Ano nga ayusin, Elena? Nilapitan niya ang asawa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Nakita mo ba ang ginawa ng anak mo? Nakita mo ba kung paano niya sinaktan si Ara, ang kanyang asawa, na nagdadalang tao pa? Marco, lasing lang si Vince. Pagtatanggol ni Elena. Alam mo naman kung paano siya kapag lasing. Hindi niya sinasadya. Kailangan natin siyang protektahan. Protektahan? Natawa si Marco, ngunit walang katuwaan sa kanyang tawa. Si Vince ay hindi bata. Hindi ito isang simpleng pagkakamali dahil sa kalasingan. Ito ay karahasan. At hindi ko hahayaan na masira ang pangalan ng pamilya natin dahil sa pagtatago ng kasalanan. Dinala ni Marco si Elena sa isang sulok kung saan sila lang ang makakarinig. Makikinig ka sa akin, Elena. May desisyon na ako. Ano? Tanong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagdududa. Tatalikuran ko si Vince, diretsong sabi ni Marco. Hindi na siya tagapagmana ng aking kumpanya at susuputahan ko si Ara sa lahat ng legal na aksyon laban sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Nabaliw ka na ba, Marco? Si Vince ang anak natin. Siya ang magpapatuloy ng ating pangalan. Hindi mo pwedeng gawin ito. Ginawa niya na ang desisyon niya nang saktan niya si Ara. Sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pighati ngunit matatag. Ang dignidad at katarungan ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman o pangalan ng pamilya. Napaiyak si Elena, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng galit. Kung gagawin mo yan, Marco, magiging kaaway mo ako. Gagawin ko ang lahat para protektahan ang anak ko, kahit ikaw pa ang kalaban ko. Tiningnan ni Marco ang kanyang asawa
Ang pagkadismaya ay malinaw sa kanyang mukha. Kung ganoon ang gusto mo, Elena, gawin mo. Ngunit tandaan mo, ang pamilya ay hindi lamang dugong bumubuo. Ito ay pinagtitibay ng paggalang at karangalan. Umalis si Elena. Nagmamadali. Ang bawat hakbang ay puno ng pagkamuhi. Naiwan si Marco na nag-iisa sa gitna ng nawasak na selebrasyon. Ang kanyang puso ay nadurog, hindi lamang dahil sa ginawa ni Vince, kundi dahil din sa pagkadismaya niya sa reaksyon ng kanyang asawa. Maya-maya, nasa isang pribadong ospital na si Marco. Tahimik siyang pumasok sa silid ni Ara. Nakita niya ang dalaga na nakahiga sa kama, balot ng kumot, ang kanyang mukha ay namumutla at may bahid ng pasa. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa kakaiyak. Nang makita siya ni Ara, agad itong umupo. Pilit nang ngumiti. Sir Marco? Umupo si Marco sa tabi niya. Ara, walang Sir Marco sa atin ngayon. Ako si Tito Marco mo. Kumusta ka? Ang baby? Okay naman po kami, Tito. Sagot ni Ara, ang kanyang boses ay mahina. Salamat po sa pagbisita. Ara? Sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Gusto kong malaman mo na hindi ko sinusuportahan ang ginawa ni Vince. Hinding-hindi. At hindi ko hahayaan na palagpasin ang kasalanan niya. Nagulat si Ara. Po? Tatalikuran ko si Vince bilang tagapagmana ng aking kumpanya. Ulit ni Marco. Diretsong nakatingin sa mga mata ni Ara. At susuputahan kita sa lahat ng legal na hakbang. Gusto kong makamit mo ang katarungan at sisiguraduhin kong magiging ligtas ka kasama ang aking apo. Hindi makapaniwala si Ara. Ang mga luha ay muling umagos sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng pag-asa at pasasalamat. Salamat po, Tito. Maraming salamat po. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang magpasalamat, Ara. Ginagawa ko ang tama. Ito ang karapat-dapat para sa iyo at sa aking apo. At sisiguraduhin ko na mananagot si Vince sa kanyang ginawa. Habang magkausap sina Marco at Ara sa labas ng silid ng ospital, si Elena ay nakatayo sa isang sulok, nakikinig sa kanilang pag-uusap. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Hindi niya hahayaan na basta na lang sirain ni Ara at ng kanyang ama ang pamilya niya. Hindi. Hindi ko hahayaan na mawala ang lahat sa anak ko dahil lang sa isang babaeng galing sa wala. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Magbabayad kayong lahat. Kailangan kong protektahan si Vince. Gagawin ko ang lahat. Lumabas si Ara sa ospital matapos ang ilang araw. Ang kanyang pisikal na sugat ay unti-unting naghihilom. Ngunit ang sugat sa kanyang puso at kaluluwa ay malalim. Akala niya, sa paglabas niya, magiging mas tahimik ang kanyang buhay. Ngunit nagkamali siya. Paglabas pa lang ng pinto ng ospital, sinalubong siya ng isang kumpol ng mga reporter at kamera. Napaatras siya sa gulat. Ang kanyang braso ay automatikong napunta sa kanyang tiyan. Tila pinoprotektahan ang sanggol. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat at ang mga tanong ay sunod-sunod. Miss Ara, totoo po ba ang balitang sinaktan kayo ni Mr. Vince? Ano po ang plano niyo ngayon? Magpa-file po ba kayo ng annulment? May balita po kaming lumabas na galing kay Mrs. Elena na kayo po ang may kasalanan at kayo ang nag-provoke kay Mr. Vince. Ano po ang masasabi niyo? Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi siya handa. Naramdaman niya ang takot na muling bumalot sa kanya, ang takot na matagal na niyang kinalimutan. Ang kanyang lalamunan ay tila barado. Hindi siya makapagsalita. Buti na lang at naroon ang security team ni Marco na mabilis siyang inalalayan patungo sa nakaparadang sasakyan.
Nang makapasok siya sa sasakyan, kasama ang kanyang abogadong inilaan ni Marco, naramdaman niya ang unti-unting pagtulo ng luha. "Attorney," bulong niya, "ganito na lang ba ito palagi?" "Miss Ara, kailangan nating maging matatag," sagot ng abogado. "Ito pa lang ang simula. Maraming lalabas na balita. Totoo man o hindi, sisikapin ng kabilang panig na sirain ang kredibilidad niyo." Pagdating sa condominium unit na pansamantalang inilaan ni Marco para sa kanya, mas lalong bumigat ang kanyang pakiramdam. Binuksan niya ang kanyang cellphone at ang dami ng notifications ay nakakagulat. Mga balita, tweets, comments, lahat tungkol sa kanya. Mayroong sumusuporta sa kanya, ngunit mas marami ang naghuhusga. Gold digger lang yan. Gusto lang makuha ang pera ng mga De La Vega. Malamang may ginawa rin yan. Hindi naman basta-basta nananakit si Vince. Kawawa naman si Vince, na setup yata. Kumirot ang puso ni Ara. Ang mga salitang ito ay tila kutsilyong tumutusok sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang isip ay napadpad sa nakaraan. Sa mga panahong tinitingnan siya ng mga tao, hinuhusgahan dahil sa kanyang pagiging mahirap. Ang mga mata na puno ng paghamak, ang mga bulong-bulungan sa kanyang likuran, lahat ay bumalik. Naalala niya ang kanyang ina, na nagtrabaho ng husto para lang makakain sila. Naalala niya ang kanyang sarili, na nagbebenta ng sampagita sa kalsada, habang pinangarap na balang araw ay makakalaya siya sa kahirapan. Ang mga pangarap na yon ang nagtulak sa kanya na mag-aral, maging masipag, at umasa na balang araw ay makakatagpo siya ng taong magmamahal at magbibigay sa kanya ng isang magandang buhay. At akala niya, si Vince na yon, ang kanyang kinabukasan, ang kanyang pag-asa. Ngayon, lahat ay nawasak. Hindi ako magpapatalo. Bulong niya sa sarili habang pinupunasan ang kanyang luha. Kailangan niyang maging matatag para sa kanyang anak. Kinabukasan, isang maliit na meeting ang naganap sa condominium. Kasama niya si Attorney Garcia at isa pang abogado, si Attorney Cruz. Naroon din ang isang private investigator na inupahan ni Marco. "Miss Ara, nakita po namin ang mga lumalabas na balita. Pinipilit po ng kampo ni Mrs. Elena na sirain ang inyong imahe," sabi ni Attorney Garcia. "May mga lumalabas na balita tungkol sa inyong nakaraan na tila sinasadya nilang ipahiwatig na kayo ay may motibong pinansyal sa pagpapakasal kay Mr. Vince." Ipinakita ng private investigator ang isang lumang litrato ni Ara na nagbebenta ng sampagita sa palengke. Nakaramdam si Ara ng matinding hiya, ngunit mas matindi ang galit. "Wala akong itinatago sa nakaraan ko," matigas na sabi ni Ara. "Oo, galing ako sa hirap. Pero hindi ko ginamit si Vince para lang magpayaman. Minahal ko siya. At ang pagpapakasal ko sa kanya ay hindi para sa pera, kundi para sa pangarap ng isang pamilya." "Alam po namin yan, Miss Ara," sagot ni Attorney Cruz. "Ngunit gagamitin nila ito laban sa inyo. Kaya kailangan nating maghanda. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang makakuha tayo yun ng mas maraming ebidensya laban kay Vince at makahanap ng mga taong handang tumestigo." Biglang tumunog ang telepono ni Ara. Isang unknown number. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot pa rin. "Hello?" Ang boses sa kabilang linya ay mahina, halos bulong, ngunit puno ng babala. "Kung ako sa'yo, itigil mo na. Hindi mo kayang labanan ng pamilyang De La Vega. Mas mabuting manahimik ka. Mahirap makipaglaban sa mga taong may pera at kapangyarihan, lalo na kung ang kinakalaban mo ay si Elena. Hindi mo kilala kung gaano siya kalupit." Nanindig ang balahibo ni Ara. "Sino ka?" Pero bago pa siya makakuha ng sagot, pinutol na ang tawag. Nanatili si Ara na nakatulala. Ang telepono ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Isang matinding takot ang muling bumalot sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang kakaibang determinasyon. Hindi lang ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa kanyang anak. At hindi siya hahayaan na matulad ang kanyang anak sa isang mundo
kung saan ang kapangyarihan at pera ang nagtatakda ng tama at mali. Nakatitig si Ara sa labas ng bintana, sa nagkikislapang ilaw ng syudad. Ang bawat ilaw ay tila isang mata na nakatingin sa kanya, nang huhusga. Bigla siyang nakaramdam ng pagod, ngunit sa loob ng kanyang puso, nagsisimula ng umusbong ang isang bagong apoy. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit isa lang ang sigurado, hindi na siya ang dating Ara. Ang boardroom ng De La Vega Group of Companies ay tila isang battlefield. Nasa gitna si Marco, nakaupo sa dulo ng mahabang mesa, ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Sa kanyang harapan ay ang kanyang legal team, kasama sina Attorney Garcia at Attorney Cruz. Sir Marco, patuloy po nating nakakaranas ng problema. Simula ni Attorney Garcia, ang kanyang boses ay nag-aalala. Ang ating pangunahing saksi, si Mang Ramon, ang waiter na unang nakakita kay Vince na naghila kay Ara, ay nag-back out. Nag-file siya ng affidavit of desistance, sinasabing nagkamali lang siya at wala siyang nakita. Napakuyom ang kamao ni Marco. Alam nating hindi iyon totoo. Siguradong binayaran o tinakot siya. Iyon din po ang hinala namin, sir. Dagdag ni Attorney Cruz. May mga ulat din kaming natatanggap na may nakakita kay Mrs. Elena na nakikipagkita sa ilang opisyal ng korte at mga tauhan ng media. Mukhang ginagamit niya ang kanyang impluwensya at pera para manipulahin ang kaso. Napatayo si Marco. Ang kanyang ekspresyon ay naging matigas. Hindi ko hahayaan yan. Hindi ko hahayaan na baluktutin nila ang katarungan. Kailangan nating maging mas agresibo. Ngunit habang nagpaplano sila, may isa pang masamang balita ang dumating. Isang tawag mula sa IT Department ng Manila Peninsula. Sir Marco, may problema po sa CCTV footage, sabi ng IT manager. Ang kanyang boses ay tila kinakabahan. Parang may nagkaroon ng access sa server kagabi. May bahagi ng video po ang nawawala at mukhang sinubukan nilang i-corrupt ang buong file. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ano? Sino ang gumawa niyan? Wala po kaming lead, sir. Napakabilis ng pagkakagawa. Pero hindi po namin inaalis ang posibilidad na may insider po na kasabwat. Sagot ng IT manager. Naramdaman ni Marco ang pagtaas ng kanyang presyon. Ang galit ay nag-uumapaw sa kanya. Ito na ang hinala niya. Si Elena. Ang kanyang sariling asawa, handang gawin ang lahat para protektahan ang kanilang anak. Kahit na nangangahulugan iyon ng pagyurak sa katotohanan. Agad siyang umuwi sa kanilang mansyon. Nakita niya si Elena sa sala, nakaupo at nagbabasa ng magazine, tila walang nangyari. Elena, tawag ni Marco. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng galit. Tiningnan siya ni Elena. Kalmado ang kanyang ekspresyon. Oh Marco, ang bilis mo naman umuwi. May problema ba? Anong problema? Natawa si Marco. Ang tawa ay walang katuwaan. Ikaw ang problema. Bakit mo pinakialaman ang CCTV footage? Bakit mo tinakot ang mga saksi? Bakit mo ginagamit ang pera at impluwensya natin para itago ang kasalanan ng anak mo? Tumayo si Elena. Ang kanyang mukha ay naging matigas. Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin para protektahan ang pamilya natin, Marco. Para protektahan si Vince. Protektahan? Nailing si Marco. Hindi mo siya pinoprotektahan, Elena. Pinapalala mo lang ang sitwasyon. Ginagawa mo siyang mas masama. At sa proseso, sinisira mo ang lahat ng pinaniniwalaan natin. Hindi ka ba nag-iisip, Marco? Sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay tumataas na rin. Kung malalaman ng lahat ang ginawa ni Vince, masisira ang pangalan ng De La Vega. Mawawala sa atin ang lahat. Ang imperyo na pinaghirapan mo. Ang kinabukasan ni Vince. Ang karangalan ay mas mahalaga kaysa sa imperyo, Elena. Sigaw ni Marco. Mas mahalaga ang katotohanan at katarungan kaysa sa anumang yaman. Ang ginawa mo ay isang pagtataksil sa ating pamilya. Wala kang alam. Depensa ni Elena. Nagsisikap lang ako
na ayusin ang mga gulo mo. Wala kang pakialam sa akin o kay Vince. Puro na lang ang Ara na yan. May pakialam ako, Elena. Malakas na sagot ni Marco. Pero mas may pakialam ako sa tama. At ang tama ay ang panagutin si Vince sa kanyang ginawa. Ang tama ay ang suportahan si Ara at ang kanyang anak. Ang tama ay ang panindigan ang katarungan. Tinalikuran ni Elena si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Kung ganun ang gusto mo, Marco, sige, magkaaway tayo. Pero hindi ko hahayaan na manalo ka. Hindi ko hahayaan na mawala ang lahat sa anak ko. Naiwan si Marco na nakatayo. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at pagkadismaya. Hindi niya akalain na ang kanyang asawa ay magiging ganoon. Ang digmaan na ito ay hindi lang laban kay Vince, kundi laban din sa sarili niyang asawa. Maya-maya, tumunog ang telepono ni Marco. Isang unknown number muli. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot din. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay lalaki, matanda at medyo pamilyar. Sir Marco, may gusto po akong ibigay sa inyo. Isang bagay na makakatulong, pero kailangan ninyong maging maingat. Mapanganib po ito. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Sino ka? Mang Pedring po, sir. Ang dating gardener ninyo. Ako po ang tinanggal ni Mrs. Elena noong nakaraang buwan. May nakita po ako. Isang bagay na hindi ko maintindihan noong gabi ng kasal. Nirecord ko po sa cellphone ko. Alam kong hindi ito tama. Naramdaman ni Marco ang biglaang pag-asa. Nasaan ka, Mang Pedring? Kailangan nating magkita. Hindi po rito, sir. Delikado po. May alam po si Mrs. Elena tungkol sa nangyari sa CCTV. Makikipagkita po ako sa inyo sa isang lugar na sasabihin ko sa text. Pero kailangan po kayo mag-isa. Huwag po kayong magtitiwala kahit kanino. Dahil po ang bagay na ito, kayang sirain ang lahat. Pati po si Vince. At pati po kayo. Naputo lang tawag. Nanatili si Marco na nakatayo. Ang kanyang puso ay humahampas ng malakas. Isang bagong pag-asa ang sumilay, ngunit kasabay nito, isang matinding babala. Ito na yata ang magiging susi sa lahat. Ang isang bagay na kayang sirain ang kanyang imperyo, ngunit kayang ding ibalik ang katarungan. Ang balita tungkol sa pag-back out ng saksi at ang pagkakorrupt ng CCTV footage ay mabilis na nakarating kay Ara. Hindi siya nagulat. Alam niyang gagawin ni Elena ang lahat. Ngunit sa halip na mawalan ng pag-asa, mas lalo siyang naging determinado. Hawak ang kanyang tiyan, naramdaman niya ang matatag na tibok ng puso ng kanyang sanggol. Para sa kanya, para sa kinabukasan niya. Isang araw, habang siya ay nagpapahinga, dumalaw si Attorney Garcia. Miss Ara, may bagong lead po tayo. Sabi niya, ang kanyang mukha ay seryoso. Sinusubukan po naming alamin kung may iba pang biktima si Mr. Vince. Base sa mga impormasyon, mukhang hindi lang po kayo ang una niyang nasaktan. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang tiyan. Ang hinala niya ay nagiging katotohanan. May iba pa po ba? Mayroon po tayong nakitang record ng isang police report mula sa ilang taon na ang nakakaraan. Paliwanag ni Attorney Garcia. Isang dating girlfriend ni Mr. Vince ang nag-file ng complaint tungkol sa physical abuse, ngunit agad din itong binawi. Mukhang itinago din ito ng pamilyang De La Vega. Kailangan nating hanapin ang babaeng iyon. Matigas na sabi ni Ara. Kailangan nating malaman ang totoo. Agad na kumilos ang private investigator na inupahan ni Marco. Sa loob ng ilang araw, mayroon na silang pangalan at posibleng lokasyon. Ang dating girlfriend ni Vince ay nagngangalang Sofia Reyes. Nakatira siya ngayon sa isang liblib na probinsya sa Batangas, malayo sa ingay ng Maynila. Nagdesisyon si Ara na puntahan si Sofia. Kailangan niyang marinig ang kwento mula mismo sa biktima. Kasama si Attorney Cruz at ang private investigator, bumiyahe sila patungo sa Batangas. Ang paglalakbay ay mahaba at tahimik, ngunit ang isip ni Ara ay abala sa kung ano ang kanyang matutuklasan. Nang makarating sila sa maliit na bahay ni Sofia,
Sinalubong sila ng isang babaeng payat at malungkot ang mga mata. Ang kanyang mukha ay may bakas pa rin ng takot sa kabila ng paglipas ng panahon. Sa simula ay nag-alinlangan si Sofia na magsalita. "Bakit niyo pa ba ibinabalik ang lahat ng ito?" Tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Ayoko nang balikan ang bangungot na yon." "Sofia, kailangan mo kaming tulungan." Pakiusap ni Ara. Ang kanyang boses ay puno ng empatiya. "Hindi ka nag-iisa. Biktima rin ako ni Vince at kailangan nating pigilan siya para wala ng iba pang masaktan." Sa wakas, pagkatapos ng mahabang pakiusap, pumayag si Sofia na magsalita. Napakabait ni Vince noong una. Simula ni Sofia, ang kanyang mga mata ay nanlalamlam. Pero pagkatapos ng ilang buwan, unti-unti siyang nagbago. Nagsimula siyang maging seloso, madaling magalit. Hanggang sa isang gabi, nang magtalo kami, sinaktan niya ako. Kinulong niya ako sa bahay at paulit-ulit niya akong sinaktan. Narinig ni Ara ang mga detalye ng pananakit at naramdaman niya ang kirot sa kanyang puso. Ito ay halos pareho sa kanyang karanasan. "Nagsumbong ka ba sa pulis?" Tanong ni Ara. "Oo, pero kinabukasan, dumating si Mrs. Elena. Binayaran niya ang pulis at tinakot ako. Sinabi niya na kung hindi ko babawiin ang aking reklamo, sisirain niya ang buhay ko at ng aking pamilya." Sabi ni Sofia habang nanginginig ang kanyang mga kamay. "Wala akong nagawa. Wala akong kalaban-laban sa kanila. Kaya bumalik ako rito sa probinsya, nagtago, at sinubukang kalimutan ang lahat." Napakuyom ang kamao ni Ara. Ang galit ay nag-uumapaw sa kanya. Si Elena, siya ang mastermind sa lahat ng ito. "Sofia, handa ka bang tumestigo laban kay Vince?" Tanong ni Attorney Cruz. "Kailangan namin ng mga saksi na magpapatunay sa kanyang ugali." Nanatiling tahimik si Sofia. Ang takot ay malinaw sa kanyang mukha. "Hindi ko kaya, attorney. Natatakot ako sa kanila. Hindi ko kayang balikan ang bangungot na yon." Hindi na ipinilit ni Ara. Nauunawaan niya ang takot ni Sofia. Ngunit bago sila umalis, ibinigay niya kay Sofia ang kanyang contact details. "Sofia, kung magbabago ang isip mo, tawagan mo lang ako. Hindi ka nag-iisa. Nandito kami para tulungan ka." Habang pabalik sila sa Maynila, ang isip ni Ara ay puno ng bagong impormasyon. Hindi lang siya ang biktima. Isang pattern ito ng karahasan na matagal nang itinago ng kapangyarihan at pera ng pamilyang De La Vega. Ngunit may isang bagay pa ang gumugulo sa isip ni Ara. Naalala niya ang isang lumang balita tungkol sa isang estudyanteng nawala. Maraming taon na ang nakakaraan na may kaugnayan din kay Vince. Isang babaeng nagngangalang Carla. Wala itong koneksyon sa kanya, ngunit bakit tila ang pangalan ni Vince ay palaging kasama sa mga trahedya? "Attorney?" sabi ni Ara. "May nakita po ba kayong records tungkol sa isang Carla na nag-aaral sa parehong university ni Vince?" Nagulat si Attorney Cruz. "Bakit po, Miss Ara?" "May naalala lang po ako. Parang may isang balita noon tungkol sa isang estudyanteng nawala." Paliwanag ni Ara. "Hindi ko po sigurado, pero parang may kinalaman po si Vince doon." "Ipagpapatuloy po namin ang investigasyon," sabi ni Attorney Cruz. "Maraming salamat sa impormasyon." Nang makarating sila sa condominium, naramdaman ni Ara ang biglang pagod. Pero sa gitna ng pagod, mayroong determinasyon. Ang bawat pahina ng nakaraan ni Vince na kanilang binubuksan ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Kailangan niyang labanan, hindi lang para sa kanyang anak, kundi para sa lahat ng mga biktima ni Vince na pinatahimik. Habang nagpapahinga si Ara, isang malaking itim na van ang tahimik na nakatayo sa labas ng condominium building. Mula sa loob, dalawang lalaki ang nakamasid sa kanyang unit. Ang mga mata nila ay nakatutok, ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ang labanan ay nagsisimula pa lang, mabilis na lumipas ang mga araw. Ngunit tila walang pag-usad ang kaso ni Ara. Si Marco ay halos mawalan na ng pag-asa.
Ang kanyang asawang si Elena ay nagpapatuloy sa kanyang mga pakana. Sinisira ang lahat ng ebidensya at tinatakot ang mga saksi. Ang kanyang kumpanya ay unti-unti nang naapektuhan ng eskandalo at ang kanyang pangalan ay unti-unting nadudungisan. Naramdaman ni Marco ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Isang gabi, habang nag-iisip si Marco sa kanyang opisina, tumunog ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang unknown number. Sir Marco, handa na po ako. Sa lumang gusali ng Estrella Street bandang 10:00 ng gabi. Mag-isa ka lang po. Ito si Mang Pedring, ang dating gardener. Ang kanyang pag-asa ay muling sumilay. Ito na kaya ang magpapabago ng lahat? 10:00 ng gabi, nagmaneho si Marco patungo sa nakatagong lugar. Ang lumang gusali ay madilim at abandonado, napapalibutan ng matatayog na damo. Pumasok siya, ang kanyang flashlight ay naghahanap ng anino. Mang Pedring, tawag ni Marco. Mula sa dilim, lumabas si Mang Pedring. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hawak niya ang isang lumang USB drive. Sir Marco, salamat po at dumating kayo. Ano ang dala mo, Mang Pedring? Tanong ni Marco. Noong gabing iyon, sir. Simula ni Mang Pedring, ang kanyang boses ay nanginginig. Habang ako po ay nagdidilig sa likod ng garden ballroom, nakita ko po ang isang kamera na nakabukas. Hindi po ito ang CCTV ng hotel, sir. Ito po ay isang personal na kamera ng isang event photographer na nakalimutan niya yata. Nakita ko po ang lahat, sir. At alam kong mali ang ginawa ni Sir Vince. Ibinigay ni Mang Pedring ang USB drive kay Marco. Nirecord ko po ito bago pa man dumating si Mrs. Elena at ang kanyang mga tauhan. Ito po ang totoo, sir. Kinuha ni Marco ang USB drive. Salamat, Mang Pedring. Hindi ko malilimutan ang tulong mo. Sir, mag-ingat po kayo. Babala ni Mang Pedring. Malakas po si Mrs. Elena. Alam niya po ang lahat. At baka po may mas malalim pa siyang tinatago. Nagpaalam si Mang Pedring at mabilis na naglaho sa dilim. Naiwan si Marco na nakatayo. Hawak ang USB drive. Ang kanyang puso ay humahampas ng malakas. Nagmamadali siyang umuwi. Pagdating sa kanyang opisina, isinalpak niya ang USB drive sa kanyang laptop. Ang screen ay umilaw at nagsimulang maglaro ang video. Hindi ito ang CCTV footage na kanilang nakita. Ito ay mula sa isang ibang anggulo. Mas malinaw, mas detalyado. Nakita ni Marco ang lahat. Ang paghila ni Vince kay Ara, ang pagtulak, ang pagbagsak, at ang walang awa na pananakit. Mas malinaw na ngayon ang bawat suntok, bawat sipa, ang bawat luha ni Ara. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit. Sa huling bahagi ng video, matapos mawalan ng malay ni Ara, lumabas si Elena mula sa gilid. Hindi niya kasama ang sinuman. Nakita ni Marco kung paano niya tiningnan si Ara na nakahandusay sa sahig at sa halip na tulungan, kinuha nito ang cellphone. May tinawagan. Maya-maya, dumating ang dalawang lalaki at sinimulan nilang linisin ang dressing room, inaalis ang anumang bakas ng karahasan. Mayroon silang dalang spray para linisin ang dugo na sumingaw sa kanyang labi at ilong. Naglagay din sila ng panyo sa kamay ni Vince na nakita sa video na punit, tila si Ara ang sumalakay sa kanya. Ang lahat ay nakaplano at si Elena ang nagdirect sa lahat. Napakuyom ang kamao ni Marco, ang kanyang sariling asawa, ang kanyang sariling Elena. Nagawang itago ang lahat. Nagawang protektahan ang kanyang anak kahit na nangangahulugan ito ng pagsira sa buhay ni Ara at pagbaluktot sa katotohanan. Ang pagtataksil ay mas masakit kaysa sa anumang galit. Hindi lang siya nagtaksil sa katarungan, nagtaksil din siya sa kanilang kasal. Naramdaman ni Marco ang lamig na bumalot sa kanyang buong katawan. Ang kanyang isip ay nagtatrabaho ng mabilis. Kailangan niyang ilabas ito. Kailangan niyang ipakita sa mundo ang tunay na mukha ni Vince at ang pagtataksil ni Elena. Ngunit paano? Kung ilalabas niya ito, hindi lang si Vince ang masisira.
kundi pati na rin si Elena at ang pangalan ng De La Vega. Ang kanyang binuong imperyo ay maaring gumuho. Habang nag-iisip siya, tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula kay Elena. Marco, ang boses ni Elena ay tila matamis. Ngunit may bahid ng pagbabanta. Alam kong may hawak kang isang bagay. Ibalik mo na lang sa akin bago pa lumala ang lahat. Ayokong maging magkaaway tayo, mahal. Nanindig ang balahibo ni Marco. Paano niya nalaman? Nagsinungaling lang ba si Mang Pedring na walang nakakaalam? O mayroong tagasunod si Elena na nakakita sa kanila? Hindi sumagot si Marco. Pinutol niya ang tawag. Tumitig siya sa video sa kanyang laptop, sa mukha ni Elena na nagpaplano ng kasinungalingan at sa mukha ni Ara na puno ng takot. Ang kanyang desisyon ay naging malinaw. Hindi niya hahayaan na manalo ang kasinungalingan. Hindi niya hahayaan na masira ang buhay ni Ara. Hindi niya hahayaan na maging bahagi siya ng kasinungalingang ito. Ito ay isang digmaan. At handa si Marco na lumaban kahit na ang kalaban niya ay ang sarili niyang pamilya. Nang ibigay ni Marco kay Ara at sa kanyang legal team ang nakakagulat na video mula kay Mang Pedring, ang buong opisina ay nabalot ng katahimikan. Ang mga mata ni Ara ay nanlaki sa bawat segundong lumipas habang pinapanood niya ang walang awang pananakit ni Vince at ang mas masakit pa, ang pag-aksyon ni Elena upang burahin ang mga ebidensya at baluktutin ang katotohanan. Naramdaman ni Ara ang matinding galit, ngunit kasabay nito ay isang kakaibang lakas. Hindi na siya mag-iisa. Ito na ang kailangan natin, sabi ni Attorney Garcia. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ito ang magpapatunay sa lahat, ang tunay na mukha ni Vince at ang sabuatan ni Mrs. Elena. Ngunit may babala rin si Marco. Elena knows. Hindi ko alam kung paano, pero alam niya na hawak ko ang video, kaya kailangan nating maging maingat. Sisigurado akong gagawin niya ang lahat para makuha ito at pigilan tayo. At tama si Marco. Pagkalabas pa lang nila sa opisina ng abogado, naramdaman ni Ara ang malamig na titig ng mga matang sumusunod sa kanila. Sa loob ng ilang araw, ang kanyang buhay ay naging isang pelikula ng espiya. May mga sasakyang nakasunod sa kanya, may mga taong nagtatangkang makalapit sa kanya, at may mga tawag na walang nagsasalita sa kabilang linya. Ang bawat anino ay tila isang banta. Isang gabi, habang nagpapahinga si Ara sa kanyang kondominium, nakarinig siya ng ingay mula sa labas ng pinto. Agad siyang napabangon, ang kanyang puso ay humahampas ng malakas. Kinuha niya ang kanyang cellphone at agad na tinawagan ang security team ni Marco. May tao sa labas ng unit ko. Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ilang minuto lang, dumating ang security team. Nahuli nila ang dalawang lalaki na nagtatangkang pumasok sa kanyang unit. Ang mga lalaki ay tauhan ni Elena. Sinubukan nilang kunin ang kopya ng video. Ngunit dahil sa babala ni Marco, itinago na ni Ara ang kopya sa isang ligtas na lugar. Ang insidenteng iyon ay lalong nagpatibay sa kanyang desisyon. Hindi na siya pwedeng magtago. Kailangan niyang lumaban para sa kanyang anak. Pinatawan ni Marco ng dagdag na seguridad si Ara. Ngayon, may 2 bodyguard na palaging nakabantay sa kanya. Kasama pa ang kanyang sariling driver. Hindi na siya nag-iisa. Ara, naiintindihan ko kung natatakot ka, sabi ni Marco sa kanya isang araw. Pero tandaan mo, nasa likod mo ako. At hindi ko hahayaan na saktan ka nila. Tiningnan ni Ara si Marco. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang pagmamahal at pag-aalala. Hindi lamang ng isang Sir Marco, kundi ng isang ama. Salamat po, Tito, sabi niya. At sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang tunay na pasasalamat. Hindi ko po alam kung paano ko po ito kakayanin kung wala kayo. Naramdaman ni Ara ang kanyang sanggol na sumipa sa kanyang tiyan. Isang malakas na sipa, tila nagsasabi ng, "Kaya mo yan, Mama."
Napangiti siya. Ang kanyang anak ang kanyang lakas. Sa loob ng ilang linggo, naging abala sila sa paghahanda para sa kaso. Naghahanap sila ng mga eksperto na magpapatunay sa authenticity ng video. Nagkalap sila ng mga karagdagang ebidensya. At dahil sa lakas ng loob ni Ara at ang suporta ni Marco, may ilang dating empleyado ng De La Vega ang lumapit at nagbigay ng impormasyon tungkol sa mga maling gawain ni Vince at ang pagtatago ni Elena sa mga ito. Ang lahat ay tila nasa ayos na. Mayroon na silang malakas na ebidensya. Mayroon na silang mga saksi. Mayroon na silang suporta. Ngunit may isang gabi, habang pauwi si Ara mula sa meeting sa kanyang abogado, naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam. Ang sasakyan nila ay nasa isang liblib na daan. Ang mga ilaw ng kalsada ay malabo. Biglang bumagal ang sasakyan at pagkatapos ay huminto. "May problema po, sir?" Tanong ng bodyguard sa driver. "Flat tire po yata, sir," sagot ng driver. Lumabas ang dalawang bodyguard para tingnan ang gulong. Naiwan si Ara sa loob ng sasakyan. Ang kanyang puso ay kumakaba. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. Biglang namatay ang mga ilaw ng kalsada. Naramdaman ni Ara ang pagkabahala. Ito ay hindi normal. Biglang, mula sa dilim, isang malaking itim na van ang humarang sa kanilang sasakyan. Bumukas ang pinto ng van at bumaba ang mga lalaking nakasuot ng itim. Ang kanilang mga mukha ay balot ng maskara. Mabilis nilang pinabagsak ang dalawang bodyguard at ang driver. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Sinubukan niyang buksan ang pinto ng sasakyan, ngunit nakalock. Isang figura ang lumapit sa bintana. Ang kanyang mukha ay balot ng itim na tela. Tanging ang kanyang mga mata ang nakikita. Ito ay isang babae. Tiningnan siya ng babae at sa kanyang mga mata, nakita ni Ara ang matinding galit at pagkamuhi. Kinuha ng babae ang isang matalas na bagay at sinimulang sirain ang bintana ng sasakyan. Ang tunog ng nababasag na salamin ay tila bumabasag din sa puso ni Ara. Niyakap niya ang kanyang tiyan, nagdarasal na sana ay ligtas ang kanyang anak. Ang babae ay walang iba kundi si Elena. Ang kanyang dating biyenan, ngayon ay isang kaaway na handang gawin ang lahat para pigilan siya. Ang labanan ay naging personal. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Ara na ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang sanggol ay nasa matinding panganib. Ang mga nabasag na salamin at ang nakabalot na katawan ng mga bodyguard ang sumalubong kay Ara nang muli siyang magising. Narating siya sa ospital, ngunit ang kanyang puso ay puno ng takot. Ang kanyang anak, ang tanging bagay na mahalaga sa kanya. "Okay po ba kami, Doc?" Tanong niya sa doktor. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Okay naman po kayo, Miss Ara. At ang baby niyo, stable po ang heartbeat," sagot ng doktor. Pilit nang ngumingiti. "Pero kailangan po nating maging maingat. Kailangan niyo pong magpahinga." Nakahinga si Ara ng maluwag. Ngunit ang insidenteng iyon ay lalong nagpatibay sa kanya na ang kalaban niya ay handang gawin ang lahat. Dumating ang araw ng paunang pagdinig. Ang bulwagan ng korte ay puno ng mga reporter at taga-suporta. Si Ara ay naroon, kasama sina Marco at ang kanyang legal team. Sa kabilang panig, naroon si Vince, kalmado at tila walang pakialam, kasama si Elena na puno ng kumpiyansa. Sinimulan ng mga abogado ni Ara ang paglalahad ng kanilang ebidensya. Ipinalabas nila ang CCTV footage mula sa Manila Peninsula at kasunod nito, ang video mula kay Mang Pedring, ang mas malinaw at detalyadong footage na nagpapakita ng buong karahasan ni Vince at ang pagtatakip ni Elena. Nagulat ang lahat. Ang mga reporter ay abala sa pagkuha ng litrato at pagtatala ng bawat detalye. Si Vince ay biglang nawala ang kanyang kumpiyansa, ang kanyang muka ay namutla. Si Elena naman ay nanlilisik ang mga mata, tila handang pumatay, ngunit hindi pa tapos ang laban. Nagsimulang magsalita ang mga abogado ni Vince at Elena. Naglabas sila ng mga pekeng dokumento
pekeng saksi, at binayaran pa ang ilang eksperto upang sabihin na edited ang video. Nagdala rin sila ng mga saksi na magpapatunay na mayroon ng problema sa pagitan ni Ara at Vince bago pa man ang kasal, na si Ara ang mapanlinlang at mapagsamantala sa yaman ng De La Vega. Ang video na ito ay isang produkto lamang ng manipulasyon, Your Honor, sabi ng abogado ni Vince, isang paninira mula sa isang babaeng nagnanais lamang ng pera at posisyon. Ang puso ni Ara ay kumirot sa bawat kasinungalingan na kanilang pinagsasabi. Ngunit nanatili siyang matatag. Sa wakas, dumating ang oras ng hatol. Ang lahat ay nakatayo. Ang kanilang mga puso ay kumakaba. Si Ara ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Marco, batay sa mga ebidensyang ipinresinta sa korte. Simula ng hukom, ang kanyang boses ay kalmado at matatag. At dahil sa kakulangan ng sapat na direktang ebidensya na magpapatunay sa mga paratang at sa presensya ng mga salungat na testimonya, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ara. Naramdaman niya ang malamig na pakiramdam. Ang korte ay nagdesisyon na palayain si Mr. Vince De La Vega sa lahat ng paratang. Ang mundo ni Ara ay tila gumuho. Nagsimula ng magbulungan ang mga tao. Narinig niya ang sigawan ng mga reporter at ang nag-uumapaw na galit sa kanyang paligid. Si Vince ay ngumiti ng pag-aalinlangan, ngunit si Elena ay tuwang-tuwa. Niyakap ang kanyang anak. Tumingin sila kay Ara na may paghamak at pagtatagumpay. Nagsimulang umagos ang mga luha ni Ara, ngunit hindi niya pinigilan. Ang lahat ng pagod, ang lahat ng takot, ang lahat ng sakit ay bumalik. Naramdaman niya ang pagkatalo. Nawalan siya ng pag-asa. Ang katarungan ay tila walang kapangyarihan sa harap ng pera at impluwensya. Si Marco ay nagalit. Sinubukan niyang magsalita, ngunit pinigilan siya ng kanyang abogado. "Tito!" Bulong ni Ara. Ang kanyang boses ay basag sa pag-iyak. "Natalo po tayo." Niyakap ni Marco si Ara. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati. "Hindi, Ara. Hindi pa tayo talo. Hindi pa ito ang katapusan." Ngunit sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Ara na wala na. Ang lahat ng kanyang ipinaglaban, ang lahat ng kanyang sinakripisyo, ay tila nawala sa isang iglap. Ang katarungan ay naging bulag, at ang kasinungalingan ay nagtagumpay. Habang naglalakad palabas ng bulwagan, sinubukan ni Ara na pigilin ang kanyang luha, ngunit hindi niya kaya. Sa labas, ang mga reporter ay muling sumalubong sa kanila. Ang kanilang mga tanong ay tila mga pananakit. Isang matinding pagkabigo ang bumalot kay Marco. Nakita niya ang pagtatagumpay sa mukha ni Elena at Vince. Ang kanyang imperyo ay nasa bingit ng pagbagsak at ang katarungan ay tila imposible. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang ideya ang bumasag sa kanyang isip. Isang ideya na kayang ibalik ang lahat. Ngunit ito ay mangangailangan ng pinakamalaking sakripisyo, ang kanyang sariling pangalan, ang kanyang sariling imperyo. Nabalot ng madilim na ulap ang buhay ni Marco matapos ang hatol ng korte. Ang pagkatalo sa kaso ay hindi lang nangangahulugang kabiguan para kay Ara, kundi isang malaking dagok din sa kanyang dignidad. Ang mga balita ay nagkalat, pinupuna ang kanyang pagkabigo na bigyan ng katarungan si Ara. Ang kumpanya ng De La Vega ay nagsisimula ng humina. Ang presyo ng stocks ay bumababa at ang mga investor ay nag-aalangan. Nagtagumpay si Elena sa kanyang mga pakana, ngunit sa pagtatagumpay na yon ay sinisira niya ang lahat ng binuo ni Marco. Isang gabi, habang nakaupo si Marco sa kanyang opisina, matagal niyang tinitigan ang kanyang framed picture kasama si Ara at ang kanyang nagdadalang taong tiyan. Naalala niya ang kanyang pangako kay Ara. Hindi niya hahayaan na matalo ang katarungan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Attorney Garcia. "Ischedule mo ang isang press conference bukas ng umaga." Utos ni Marco. Ang kanyang boses ay matatag. Sa head office ng De La Vega Group,
At siguraduhin mong naroon ang lahat ng media. Live broadcast. Walang sino man ang makakapigil. Nagulat si Attorney Garcia. Pero Sir Marco, alam niyo po ba ang magiging epekto nito sa kumpanya? Sa inyong pangalan? Alam ko, Attorney. Sagot ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Pero mas alam ko ang halaga ng katotohanan. Mas alam ko ang halaga ng karangalan. Ang imperyo ay hindi ang lahat. Ang katarungan para kay Ara at sa aking apo ang pinakamahalaga ngayon. Kinabukasan, ang main lobby ng De La Vega Group of Companies ay napuno ng mga reporter, camera at ilaw. Ang bawat pangunahing network ng telebisyon ay naroon, handa para sa live broadcast. Si Marco, suot ang kanyang formal na suit, ay lumabas sa entablado. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit matatag. Sa kanyang likuran ay naroon sina Attorney Garcia at Attorney Cruz. Mula sa kanyang mansyon, si Elena at Vince ay nakatutok sa telebisyon. Nagtataka kung ano ang gagawin ni Marco. Si Elena ay nakangiti ng pag-aalinlangan. Ano kaya ang drama ng matanda na ito? Nagsimulang magsalita si Marco. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Puno ng pighati, ngunit walang pag-aalinlangan. Magandang umaga sa inyong lahat. Narito ako ngayon upang magsalita tungkol sa isang bagay na personal at napakahalaga sa akin, sa aking pamilya at sa katarungan. Nagulantang ang mga reporter. Sa nakaraang mga linggo, naging usap-usapan ng kaso ng aking anak na si Vince De La Vega at ang kanyang asawa, si Ara. At sa kasamaang palad, ang hatol ng korte ay hindi pabor sa katarungan. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay tumigas. Ngunit hindi pa yan ang buong katotohanan. Biglang umilaw ang malaking screen sa likuran ni Marco. Ipinalabas ang CCTV footage mula sa kasal. At kasunod nito, ang video mula kay Mang Pedring, ang mas malinaw at kumpletong footage na may kasamang audio. Narinig ng lahat ang tunog ng sampal, ang ungol ni Ara, at ang galit na sigaw ni Vince. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang mga reporter ay abala sa pagkuha ng litrato, ngunit hindi pa yon ang katapusan. Sa huling bahagi ng video, ipinakita ang paglabas ni Elena at ang kanyang pag-utos sa mga tauhan na burahin ang mga ebidensya. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pagtatakip ay nabunyag. Nanlaki ang mga mata ni Elena at Vince sa kanilang mansyon. Si Vince ay namutla, habang si Elena ay halos himatayin sa galit at gulat. Paano niya nakuha yan? Hindi ito pwede. Bumalik ang atensyon kay Marco. Ang video na ito ay matagal nang itinago. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Itinago ng aking sariling asawa, si Elena, upang protektahan ang kanyang anak. Ngunit ang pagtatago ng kasalanan ay hindi proteksyon. Ito ay kasinungalingan. At hindi ko kayang mabuhay sa kasinungalingan. Narinig ng lahat ang pagkabigla mula sa mga reporter. Dahil dito, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ako, bilang nagtatag at CEO ng De La Vega Group of Companies, ay formal na tinatalikuran si Vince De La Vega bilang tagapagmana ng aking imperyo. Hindi ko hahayaan na ang aking kumpanya ay mamana ng isang taong walang paggalang sa batas, sa kababaihan at sa katarungan. At bilang karagdagan, patuloy ni Marco, ako ay formal na magpa-file ng kaso laban kay Vince De La Vega para sa physical abuse at karahasan, at kasama rin ang aking asawa, si Elena, para sa obstruction of justice at pagtatakip sa krimen. Handa akong harapin ang anumang bunga ng aking desisyon, ang kumpanya, ang aking pangalan, ang lahat ay maaaring mawala. Ngunit ang katotohanan at katarungan ang aking ipaglalaban. Biglang nagsimulang magulo ang press conference. Ang mga reporter ay nagsisigawan, nagtatanong. Isang malaking gulat ang bumalot sa buong bansa. Mula sa kanyang mansyon, si Elena ay nagalit. Kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang mga tauhan. Wasakin ninyo si Marco.
Wasakin ninyo ang kumpanya niya. Hindi ko hahayaan na sirain niya ang anak ko. Naramdaman ni Marco ang kirot sa kanyang dibdib. Alam niyang ito ang simula ng kanyang pagbagsak. Ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang kakaibang kapayapaan. Sa wakas, nagawa niya ang tama. Niyakap niya ang katarungan kahit na ang kapalit ay ang kanyang buong buhay. Pagkatapos ng press conference, bumalik si Marco sa kanyang opisina. Tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa kanyang CFO. Sir Marco, malaking problema po. Sabi ng CFO, ang kanyang boses ay nag-aalala. Ang mga stocks natin ay bumaba ng husto. May mga bigating investor na nagbebenta ng kanilang shares at may mga balita na may mga kaso ring isinampa laban sa atin. Mukhang sinisimulan na ni Mrs. Elena ang kanyang paghihiganti. Napakuyom ang kamao ni Marco. Alam niyang mangyayari ito. Ito ang kanyang pinakamalaking sakripisyo. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang imahe ang nanatili sa kanyang isip. Ang mukha ni Ara, puno ng pasasalamat, at ang kanyang apo na sana ay mabuhay sa isang mundong may katarungan. Ang press conference ni Marco ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong bansa. Ang video ng pananakit ni Vince at ang pagtatakip ni Elena ay naging viral. Ang galit ng publiko ay umapaw. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa pagiging biktima na hinuhusgahan, si Ara ay naging bayani sa mata ng marami. Mula sa kanyang condominium unit, pinapanood ni Ara ang mga balita. Naramdaman niya ang matinding pasasalamat kay Marco. Hindi lang nito isinakripisyo ang kanyang pangalan at kumpanya. Isinakripisyo din nito ang kanyang sariling pamilya para sa katarungan. Tumunog ang kanyang telepono. Ito si Sofia, ang dating girlfriend ni Vince. Ara, ang boses ni Sofia ay matatag. Walang bakas ng takot. Nakita ko ang ginawa ni Sir Marco at napagdesisyonan ko na. Handa na akong tumestigo. Hindi ko nahahayaan na manalo ang mga De La Vega. Napaiyak si Ara sa tuwa. Maraming salamat, Sofia. Malaking tulong ito. Hindi, Ara. Sagot ni Sofia. Salamat sa'yo. Binigyan mo ako ng lakas ng loob para sa ating lahat. Hindi nagtagal, isa-isa nang lumabas ang iba pang mga biktima ni Vince na nagbahagi ng kanilang mga kwento ng karahasan. Mayroon ding ilang dating empleyado ng De La Vega ang lumapit. Nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga iligal na gawain ni Vince sa kumpanya at kung paano tinakpan ni Elena ang mga ito. Ang lahat ay tila mga piraso ng bugtong na unti-unting nabubuo. Ngunit ang pinakabigla ay ang tawag mula sa isang dating detective. Miss Ara, may impormasyon po ako tungkol sa kaso ni Carla. Sabi ng detective. Naalala niyo po ba ang sinabi niyo noon? Ang babaeng nawala, maraming taon na ang nakakaraan. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Opo. Ang kasong yun ay itinago rin, Miss Ara. Ngunit sa paglabas ng video ni Mr. Marco, may mga bagong impormasyon akong natanggap. Ang bangkay ni Carla ay natagpuan at ang mga ebidensya nagtuturo kay Vince. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang tiyan. Hindi lang karahasan, ito ay murder. Agad na ipinarating ni Ara ang impormasyong ito kina Marco at sa kanilang legal team. Nagulat din sila sa pagkakadiskubre. Ang kaso ni Vince ay lalong naging komplikado. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan, nanatiling matatag si Ara. Nakikipagkita siya kay Marco na ngayon ay abala sa pagharap sa mga problema ng kanyang kumpanya. Ang De La Vega Group ay nasa bingit ng pagbagsak, ngunit si Marco ay kalmado. Ang kanyang desisyon ay matatag. Tito, kumusta po kayo? Tanong ni Ara kay Marco. Okay lang ako, Ara. Sagot ni Marco. Pilit nang ngumingiti. Masaya ako na sa wakas ay lalabas na ang katotohanan. Salamat po sa lahat, Tito. Sabi ni Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Hindi ko po kayo bibiguin. Alam ko, Ara,
Sagot ni Marco, hinawakan ang kanyang kamay. Para sa'yo at sa aking apo at para sa katarungan. Habang papalapit ang araw ng muling pagdinig, si Ara ay mas lalong naging handa. Kasama ang kanyang legal team, pinag-aralan niya ang bawat detalye ng kaso. Sa bawat araw na lumipas, mas lalo siyang naging matatag, mas lalo siyang naging matapang. Ang kanyang anak ang kanyang inspirasyon. Isang gabi, habang nakaupo si Ara sa kanyang kama, naramdaman niya ang matinding sipa ng kanyang sanggol. Napangiti siya. Lalaban tayo anak, bulong niya. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang unknown number. Miss Ara, mag-ingat po kayo. Hindi pa tapos si Mrs. Elena. Mayroon pa siyang huling barahan na itatago. Hindi siya basta-basta susuko. Alam niya ang lahat ng sikreto, kahit ang hindi mo pa nalalaman. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang tiyan. Ang huling barahan ni Elena? Ano pa ang kaya nitong gawin? Ang babala ay malinaw. Ang labanan ay hindi pa tapos. At ang pinakamasakit na bahagi ay maaaring nagsisimula pa lang. Ang araw ng muling pagdinig ay dumating. Ang bulwagan ng korte ay mas punong-puno pa kaysa sa unang pagdinig. Ang presensya ng media ay nakakabingi. Ang mga flash ng kamera ay tila nagpapailaw sa bawat sulok. Sa labas ng korte, may mga nagpoprotesta, sumisigaw ng katarungan para kay Ara at ipatupad ang batas sa mga mayaman. Pumasok si Ara, kasama sina Marco at ang kanyang legal team. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa kabilang panig, naroon si Vince na ngayon ay mas payat at tila matamlay. Kasama si Elena na kahit balot ng matinding galit ay pilit pa ring nagpapakita ng kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik kay Ara. Nagsimulang magsalita ang mga abogado ni Ara. Ipinalabas nila ang kumpletong video mula kay Mang Pedring na ngayon ay may mas mataas na kalidad at mas malinaw na audio. Ang bawat suntok, bawat sipa, bawat luha ni Ara ay narinig at nakita ng lahat. Ang pagtatakip ni Elena ay malinaw na ipinakita. Pagkatapos, lumabas si Sofia Reyes, ang dating girlfriend ni Vince. Sa simula ay nanginginig siya, ngunit nang makita niya si Ara, kumuha siya ng lakas ng loob. Ikinuwento niya ang kanyang karanasan sa karahasan ni Vince at kung paano tinakpan ni Elena ang lahat. Ang kanyang testimonya ay nagdulot ng gulat at galit sa mga nakikinig. Ngunit ang pinakamatindi ay ang paglalahad ng mga ebidensya mula sa dating detective tungkol sa kaso ni Carla. Ang mga forensic report at ang bagong impormasyon ay nagtuturo kay Vince bilang pangunahing suspect sa pagkawala at pagkamatay ni Carla. Ang bulwagan ay nabalot ng gulo. Nagsimulang magprotesta ang abogado ni Vince, sinasabing labas sa kaso ang impormasyong ito. Ngunit matatag ang hukom. Biglang tumayo si Vince, ang kanyang mukha ay namumutla at nagsimulang magsisigaw. Hindi totoo iyan. Hindi ko ginawa iyan. Ginagawa lang nila ito para siraan ako. Ngunit ang bawat pagtanggi ni Vince ay lalo lang nagpapatunay sa kanyang pagkakasala. Lumapit ang mga abogado ni Ara kay Elena. Mrs. Elena de la Vega, mayroon po kaming mga ebidensya na nagpapatunay sa inyong partisipasyon sa pagtatakip ng mga krimen ni Vince. Mayroon din po kaming mga testimonya mula sa mga dating empleyado na nagpapatunay na sinuportahan niyo ang mga iligal na gawain ni Vince sa kumpanya. Namutla si Elena. Ang kanyang huling baraha ay tila nawala. Ang kanyang kumpiyansa ay unti-unti nang nawawala. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang pagdinig, dumating ang oras ng hatol. Ang lahat ay nakatayo. Ang kanilang mga puso ay kumakaba. Si Ara ay nakatayo sa tabi ni Marco. Ang kanyang kamay ay mahigpit na hawak ang kamay niya. Batay sa mga ebidensyang ipinresinta sa korte, simula ng hukom, ang kanyang boses ay malinaw at matatag.
at sa bigat ng mga testimonya at mga video na nagpapatunay sa mga paratang. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ara. Ang korte ay nagdesisyon na. Si Mr. Vince de la Vega ay napatunayang nagkasala sa kasong physical abuse at karahasan at kasama rin ang kaso ng pagkawala at pagkamatay ni Carla kung saan siya ang pangunahing suspek. Siya ay sasailalim sa matinding kaparusahan ayon sa batas. Ang bulwagan ay umalingaw-ngaw sa sigawan ng mga tao. Ang mga reporter ay abala sa pagkuha ng litrato. At para kay Mrs. Elena de la Vega, patuloy ng hukom dahil sa kanyang malinaw na partisipasyon sa obstruction of justice at pagtatakip sa mga krimen at sa mga testimonya ng kanyang mga dating empleyado, siya ay sasailalim sa investigasyon para sa kanyang mga iligal na gawain. Ang kanyang mga bank accounts at ari-arian ay pansamantalang ihihinto. Ang lahat ay nabigla. Si Elena ay halos himatayin. Si Vince ay gulantang. Ang kanilang mundo ay gumuho. Naramdaman ni Ara ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng kaluwagan at katarungan. Ang kanyang laban ay tapos na. Nagtagumpay siya. Niyakap ni Marco si Ara. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Nagawa mo, Ara. Nagtagumpay tayo. Habang naglalakad palabas ng korte, sinalubong sila ng mga nagbubunying tao. Si Ara ay isang bayani. Ang kanyang kwento daw ay isang inspirasyon. Nang makasakay siya sa sasakyan, tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa ospital. Miss Ara, congratulations po! Isang malusog na lalaki po ang inyong ipinanganak. Napaikot ang mga mata ni Ara. Napangiti siya. Isang bagong simula. Isang bagong buhay. Ang katarungan ay nagsalita at ang kanyang anak ay handa ng sumilang sa isang mundong puno ng pag-asa. Makalipas ang ilang buwan, tahimik ang umaga sa isang maliit na bahay sa labas ng syudad. Ang sariwang hangin at ang tunog ng mga ibon ang bumati kay Ara nang magising siya. Katabi niya, mahimbing na natutulog ang kanyang munting anghel, si Baby Marco, na ipinangalan niya sa taong nagbigay sa kanya ng pag-asa at katarungan. Pinagmasdan ni Ra ang mukha ng kanyang anak, ang maliliit na daliri, ang mahabang pilikmata at ang payapang paghinga. Naramdaman niya ang matinding pagmamahal. Ito ang kanyang bagong simula, ang kanyang bagong buhay. Hindi naging madali ang mga nakaraang buwan. Matapos ang hatol ng korte, si Vince ay nahaharap sa mahabang panahon ng pagkakakulong. Si Elena naman ay patuloy na iniimbestigahan at ang kanyang mga ari-arian ay kinumpiska. Ang De La Vega Group of Companies ay dumaan sa isang matinding krisis. Ngunit sa tulong ni Marco, unti-unti itong nakabangon, bagamat hindi na ito ang dating imperyo. Si Marco, sa kabila ng pagkawala ng kanyang anak at ang pagbagsak ng kanyang pangalan sa simula, ay nakahanap ng bagong layunin. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang suporta kay Ara at sa kanyang apo. Siya ang naging tunay na ama at lolo sa kanila. Ibinenta niya ang malaking bahagi ng kanyang shares sa kumpanya at ginamit ang pera para magtayo ng isang foundation para sa mga biktima ng karahasan. Isang hapon, habang naglalaro si Ara sa hardin kasama si Baby Marco, dumating si Tito Marco. Ang kanyang mukha ay payapa. Ang kanyang ngiti ay sinsero. "Kumusta kayo ng aking apo, Ara?" tanong ni Marco. Sabay buhat kay Baby Marco. "Okay naman po kami, Tito," sagot ni Ara, nakangiti. "Salamat po sa pagdalaw." "Wala iyon, Ara. Kayo na ang aking pamilya," sabi ni Marco, habang hinahalikan ang ulo ni Baby Marco. "Ang buhay ay puno ng pagsubok, Ara. Pero ang mahalaga ay lumalaban tayo at pinipili natin ang tama." "Opo, Tito," sagot ni Ara. "Salamat po sa pagtuturo niyo sa akin. Dahil po sa inyo, natutunan ko ang halaga ng katotohanan at pagmamahal."
Nagtayo si Ara ng isang maliit na coffee shop na nagbibigay din ng trabaho sa mga kababaihang biktima ng karahasan. Ito ay naging isang lugar ng paghilom at pag-asa. Sa kanyang puso, wala ng galit. Ang tanging naroon ay kapayapaan at pagmamahal. Hindi niya inisip na makakatagpo pa siya ng pag-ibig sa ibang lalaki. Ang kanyang pag-ibig ay para sa kanyang anak at para sa kanyang sarili. Natutunan niyang mahalin ang kanyang sarili, ang kanyang pagiging matatag, at ang kanyang kakayahang lumaban. Isang gabi, habang pinapatulog niya si Baby Marco, tinitigan niya ang kanyang anak. Ang kanyang anak ay hindi man lumaki sa isang kumpletong pamilya, ngunit lumaki naman ito sa isang pamilyang puno ng pagmamahal, paggalang, at katotohanan. Ang nakaraang bangungot ay unti-unti nang nagiging isang malayong alaala. Ang mga sugat ay naghilom at ang puso ay puno ng pag-asa. Humiga si Ara sa tabi ng kanyang anak, hinawakan ang kanyang kamay. Anak, ang buhay ay hindi palaging madali, bulong niya. Pero tandaan mo, kahit anong mangyari, ang katotohanan at ang pagmamahal ang magiging gabay mo at palagi akong narito para sa iyo. Hinalikan niya ang kanyang anak sa noo. Sa labas ng bintana, ang mga bituin ay nagniningning ng maliwanag. Isang bagong umaga ang sumilay, puno ng pag-asa at pag-ibig. Hindi man ito ang pamilyang pinangarap niya noon, ngunit ito ang pamilyang pinili niya ngayon. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pagmamahal, katotohanan, at karangalan.